Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Come again, sir? You're lying! Then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan para dito sa impeachment process? Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined to push for an impeachment process. Kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman nangingialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung meron kung nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, from the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at tatandaan niyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, kailan pa? But walang choice, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So nasa Justice Committee na sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako masasabi ko lang, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society group sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Ito na siguro naman, ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House. Ang sa atin lang bilang mga kinatawang ng tao, meron tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment all impeachment complaint filed with the House. Siguro kung ano yung timetable, yun po ay bubusisiin ng liderato ng House. Kasi syempre hindi lang sa filing at hindi lang sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas ng mataas sa kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng inyong Kongreso. Nandyan pa ho ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng legislative agenda ng administrasyong ito. Meron pa yatang 3 o 2 na naiiwan, although ito po ay mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us members of Congress are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas,
Siyempre, kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po, walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Isa pa pare. Go ahead. Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko narinig direct at siguro wala pa sa ating nakarinig na minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya, malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po ito yung opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant? At ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na ho natin ang kasagutan. Kung didiretsuhin ko lang kung tatanungin ko kung anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang ho sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ho ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa? Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Iba galing din yan sa Office of the Vice President. Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom? Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yun. She has even claimed na sa kanya na yun as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan.